Lagi nilang sinasabi na, uy, rider, kumikita yan ng 1,000 isang araw, wala pang 8 hours. Kumikita yan ng 1,500. Just to justify. Totoo. Pero hindi siya ganun kadali. Yung 100 pesos na yun, hindi yun totally income eh. 20% mapupunta yun dun sa company. 20% sa gasolina mo. Wala pa dun yung pupuntahan mo sa pick up. Makakailang 100 ka muna bago ka maka 1K. Yung estimated mo na 1,000, 600 lang yun. Bawas pa dun yung merienda mo. Gaano mo katagal bubunuin yung 1,000 pesos? Kumikita nga ako ng ganyan eh, ng ganito eh. Kaya dumaming rider kasi nagre-resign sila sa trabaho eh. Kasi kala nila ganun ka-easy. Hindi siya katulad ng opisina na 4 hours na ginuti mo buong umaga tapos nag-lunch ka. Kailangan mo magpanggap na busy kapag nandyan yung boss mo sa likod. Kung yung mga normal na empleyado, from trabaho mo pa uwi, pagdating mo, pagod ka na eh. Kamusta naman yung mga rider natin na naghahatid pa ng mga pasahero? So pagod talaga yan. Lahat nung nakikita nyo sa rider, own produce ng rider yan. Yung helmet namin na may branding, hindi naman yung company ang nag-provide yan eh. Binili namin sa company. Yung shower cup na hinihingi ninyo, na-order namin sa Shopee yun eh. Binibigay namin yun para ma-feel ng mga pasahero na iniingatan namin sila. Yung kapote namin na may brand, helmet, o yung mga maintenance ng motor, lahat yun ang gagaling sa bulsa ng rider. Pinagtripan mo yung rider, sinabihan mo na nawala yung wallet ko, hindi naman siya totoo, trip mo lang. Kapatawag yan sa opisina eh. Guaranteed, hindi ka kikita. Pag na-report mo yan at hindi nakapunta yan, automatically guilty yan. Mababan. May nag-viral talaga na rider na pinagbintangan siyang hold up. Doon natin makikita kung gaano ka-unfair na without having a further investigation, naban yung tao eh. Even Senator Tulfo na nakita yon, medyo nadismaya nga siya, kaya ang gusto niya i-reactivate ulit yung tao. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako si Kenji na lang. Isa akong motorcycle taxi rider or ride-hailing app rider. Full-time na ako ngayon pero nag-start siya nung I think 2021. 2019 kasi nung unang lumabas yung company ng ride-hailing app rider and then na-curious lang ako and then tinry ko lang kung what if kasi technically, parang yun naman ang nakikita ng mga tao, lalo na pag may motor ka. Paano kaya kung mag-apply ako? Kasi maganda naman, totoo maganda naman, nakakapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan, nakakapunta ka ng Rizal ng bayad kapag nakakuha ka ng booking doon. And yung curiosity na yun, siguro yun yung nag-drive sa akin para mag-apply. And nag-start siya before na part-time lang ako. Siguro, practically, ang ginagawa ko kapag papasok ako ng trabaho, naglalagay ako ng allowance and then naghahanap ako ng booking papunta sa trabaho. So, in that sense, siguro nakukuha ko na doon yung gasolina ko papasok sa trabaho. And then, same lang din kapag pauwi na. Medyo mas matraffic lang talaga yung rush hour kapag hapon kasi sabay-sabay talaga ang uwian. So, siguro nagtitake ako ng 3 to 4 hours bago umuwi. Nagsasakay na ako hanggang sa dumating sa point na personally kailangan ko nang mamili. Personally siya, yung partner ko kasi nag-deliver siya nag-give birth siya sa anak namin. So via cesarean, so we have to decide kung anong best way. Since cesarean yun, may kailangang alagaan, kailangan umuwi anytime. So hindi ko na ma-maximize yung oras ko bilang part-time tsaka office guy. So, nag-decide na lang din ako na mag-resign and then continue my life as full-time rider. In that sense, kasi kapag kailangan ko umuwi, pwede ako umuwi. Unlike kapag office person ka kasi, kailangan mo pa rin maghantay ng out mo. Siyempre, yung leave naman, hindi naman siya on the spot guaranteed eh. So, may time talaga na minsan kapag standard yung company nyo, minsan 1 week bago ma-approve. So, yung mga emergencies natin, tsaka yung mga kailangang asikasuhin sa bahay, hindi naman siya na-schedule. So, siguro yun yung push sa akin para maging full-time. And right now, I am a full-time ride-hailing app rider. And basically, nai-enjoy ko naman siya. And yun, masaya ako sa ginagawa ko. Siguro yun yung pinaka-term na magiging appropriate
sa ginagawa ko ngayon. Masaya talaga ako sa ginagawa ko. Pero tanong ko lang po, for context lang po. Ano po yung parang, ano po, yung office job niyo po dati? Ang office job ko pala dati, isa akong medyo malayo. Isa akong IT person. Ayan, so I do programming, web designing. So, yun, medyo medyo malayo siya kasi from technical thinking to, hindi ko kasi alam kung makukonsider na blue-collar job yung pagiging rider kasi hindi naman siya katulad ng mga construction na kailangan mo talagang malakas ka. Although, kailangan mo nasa condition ka, syempre, para kumita. Pero yun, medyo malayo siya and hindi ko siguro naramdaman na pressure ako sa pagpalit ko ng career kasi kasulad nga nasabi ko, nag-enjoy naman ako, masaya naman ako sa ginagawa ko. Siguro, ang pinakamahirap, mag-start tayo doon sa misconception ng nakikita ng mga tao. Kapag sinabi kasing ride-hailing app rider, siguro disregard muna natin yung mga deliveries. Pag nag-focus tayo doon sa yung mga nakikita natin na nagsasakay ng tao, legitimate rider, lagi nilang sinasabi na, uy, rider, kumikita yan ng 1,000 isang araw, wala pang 8 hours. Kumikita yan ng 1,500. Which is, para sa akin, just to justify, totoo. Pero hindi siya ganun kadali. Para lang ma-explain ng lahat, parang halimbawa, ang unang booking mo is around 7 to 8 kilometer and papatak yun ng 100 pesos. So, yung 100 pesos na yun, hindi yun totally income eh. So, ang mangyayari doon, 20% mapupunta yun doon sa company o sa application mo kasi yun naman ang standard na kaltas. And then 20% you have to consider that sa gasolina mo, sa gasolina ng sasakyan mo, ng motor mo. Although it varies kung anong motor mo, pero technically, 60 pesos per ride yung mangyayari doon. And yung 100 pesos na yun na sinasabi natin, it costs almost 20 to 30 minutes. Wala pa doon yung pupuntahan mo sa pick-up, wala pa doon yung kapag na-tsempo ka sa Ortigas na sobrang traffic. So, yung 20 to 30 minutes na yun, halos kalahating oras, makakailang 100 ka muna bago ka maka 1K. And yung 20% doon, commission, tapos 20% gasolina. Wala pa doon yung kapag naka 300 to 400 ka, obligado ka pang mag-almusal o kaya magtanghalian. Depende kung ano oras ka bumabiyahe. Minsan, bibili kang tubig, bibili ka ng merienda. Kapag nagutom ka talaga, bibili ka ng kanin, syempre, ng siomai rice o kaya ng mami. Kasi kailangan mo rin i-consider yung mga susunod na biyahe. So, yung kikitain mo na kapag naka 1,000 ka, basically, 600 pa lang yun sa'yo doon. Kasi hindi mo naman pwedeng gawa ng paraan yung 20% na commission. Standard yun eh. Hindi mo rin pwedeng gawa ng paraan yung gasolina mo na 100 to 200 pesos kapag naka 1K ka kasi necessary din yun. So yung 600 pesos, babawasan mo pa siya ng pagkain, ng merienda. Yung mga riders natin na may mga bisyo, makakailang yosi ka pa na sobrang mahal na rin ngayon. Magkikendi ka para hindi ka antokin. Yung iba, mag-energy drink. So, yung estimated mo na 1,000, 600 lang yon, bawas pa dun yung merienda mo. So, gaano mo katagal bubunuin yung 1,000 pesos? And basically, kapag naka 1,500 ka naman, minus 20% sa commission, 20% sa gasolina, parang malabo pang makauwi ka kagad ng 1,500. So, yes, totoo, kikita ka mag-earn ka ng 1,500 the whole day. Pero hindi ibig sabihin na na-earn mo yun ng basta mo lang in-earn yun. So, yun ang mahirap talaga sa misconception ng pagiging rider na nakakalungkot lang kasi since may resibo, pwede mo kasing ipakita sa application, ito yung kinita ko, pinapakita yun ng application. Pero marami kasi talagang ang term na ginagamit namin doon, yung mga bayabas na rider na kumikita nga ako ng ganyan ng ganito eh. Siguro yun yung nagpo-point out sa mga tao kaya maraming dumaming rider kasi nagre-resign sila sa trabaho eh. Kasi kala nila ganun ka-easy yung kikitain mo na pera. So, yun yung pinaka mahirap na kailangan mong i-maintain since consider as freelance kasi siya eh. So, ang term nga namin doon is you earn what you work. So, kung hindi ka sisipagin, hindi ka maglalaan ng oras
magbababad sa initan, hindi ka kikita ng ganong kalaking halaga. So, yun ang misconception talaga sa pagiging rider. And feeling ko yun yung isa sa mga mahihirap na i-sustain, lalo na sa traffic ngayon. Yung traffic, since mahal na yung gasolina, kailangan mo pang i-tight yung schedule mo. Yung traffic talaga yung isa sa mga mahihirap na na i-consider talaga na minsan 100 plus lang yung fare pero aabutin ka ng 1 oras kapag rush hour. Lalo na kapag ang dadaanan mo is Makati or Taguig, na umaabot pa sa point na yung minsan yung application namin, nagbibigay na sila ng incentives kapag ang pick up o drop off mo ay Makati during rush hour. So, ganun kalala yung traffic no, na mismo yung application nag-offer na sila ng incentives na halos ibalik na yung commission kasi lugi ka talaga lalo na pagdadaan ka ng Kalayaan Avenue, ng Buendia, Hilpuyat, Ayala. Yun yung isa sa mga nagiging reason kung bakit nagtatanong yung mga pasahero, bakit ang hirap mag-book pag rush hour? Bakit hindi tinatanggap? Hindi dahil hindi tinatanggap ng rider, kundi dahil ang tagal ma-draft ng rider yung pasahero niya bago siya makakuha ng next booking. So, basically, halos lahat ng mga rider during rush hour, occupied sila. So, bago ka makakuha ng rider, kailangan mo talaga munang maghintay. At the same time, may mga tinatanong yung mga pasahero, bakit hindi kinuha yung booking ko? Tapos yung mga ibang rider nakatambay lang sa gilid, nagkukwentuhan. Kasi, yan yung bumiyahe ng 3 biyahe ng napagod And then, hindi mo naman pwedeng pilitin yung mga rider na ihatid ka ulit habang nagpapahinga sila. Siguro, ang perks nun, kaya nga nila pinili na maging freelance rider or hawak nila yung oras nila para anytime mapagod sila, walang ko-question sa kanila. Hindi siya katulad ng opisina na na for example, yung whole 4 hours na ginuti mo buong umaga tapos nag-lunch ka. Obligado ka na ulit itrabaho yung remaining na 4 hours. May time pa doon na kailangan mo magpanggap na busy kapag nandiyan yung boss mo sa likod. So, siguro yun yung advantage na hindi mo pwedeng pilitin yung rider kasi kaya yan nandyan Kaya yan nagpapahinga dyan kasi alam niya sa sarili niya na hindi pa yan uuwi. Di ba? Pag nagkaroon niya ng energy, kapag tumalab yung energy drink na iniinom niyan, babakbak pa yan mamayang gabi. So, siguro wala tayong magagawa doon na nahihirapan tayong mag-book sa rush hour kasi gustuhin man ng mga rider, hindi nila agad madrop yung pasahero. Imagine na lang kung yung mga normal na empleyado, from trabaho mo pa uwi, magdadrive ka lang. Pagdating mo, pagod ka na hulas ka na Diba? Kamusta naman yung mga rider natin na naghahatid pa ng mga pasahero? So pagod talaga yan. Naghahanap talaga yan ng lakas. Kaya kung may dumating sa point na rush hour na tapos inalok ka ng pasahero, tapos hinatid ka kasi mas malaki yung halaga mo, huwag mong sisihin kasi siguro worth it naman na magbigay ng mas malaking halaga doon sa apps kapag rush hour kasi hindi talaga nagbabago yung presyo kapag nagpahatid ka ng tanghaling tapat or hating gabi ng walang traffic tapos nagpahatid ka ng rush hour. Ang pricing kasi talaga niyan is yung layo or yung distance from point A to point B. So, kung hindi marami ang rider na nagki-cater during rush hour, marami ang nagpapahinga, hindi mo masisisi kasi same lang din naman ang presyo. So, I think yung traffic talaga, tsaka yung init sa umaga, yun talaga yung mabigat or yung malaking hamon sa pagiging rider. Pero, kakibat pa rin nun, hindi naman dapat magreklamo kami bilang mga rider kasi siguro pros and cons ng unang-una, hindi naman kami pinilit ng kumpanya na mag-apply. 'Di ba? Minsan may mga freebies pa nga and it's a personal choice naman ng mga rider. Although, naiintindihan ko, may mga rider na hindi nila makita yung sarili nila na magkaroon ng future sa any professions na basically, walang choice. Kasi hindi naman siya katulad ng kumpanya na porque qualified ka dun sa hinahanap nila, automatically, ikaw yung kukunin nila So, napakaraming candidates pa yung pinifilter nila. Dito, hindi. Once na meron kang professional driver's license, meron kang sariling motor, registered motorcycle, tapos meron kang mga
siguro minor requirements katulad ng mga police clearance, barangay clearance, NBI clearance, and medical certificate kung sakaling may nararamdaman ka. Okay na yun. Ay, hindi pala. Meron pang skill assessment. So, once mapasa mo yun, tapos meron ka namang requirements, pasok ka na. So, feeling ko, yun talaga yung pros and cons pagdating dun sa bagay na yun na naiinitan ka man, di ba? Mabigla ka mang buhusan ng ulan, hindi mo pwedeng isisi sa application, hindi mo pwedeng isisi sa pasahero. Kasi yung mga bagay na yun, pros and cons yun nung choice mo na in-applyan mo. And I think, nasasabi ko lang siya na mahirap, pero hindi ibig sabihin na na nag-i-stop sa isang rider para gawin yung trabaho niya. Kasi lahat naman siguro tayo meron. Kahit naman siguro sa opisina, kahit naman naka-aircon at nakaupo tayo, nagko-computer, may mga katrabaho tayong ayaw natin makita araw-araw, di ba? May mga katrabaho tayong ayaw natin marinig yung boses, pero kumakanta pa, di ba? Sabi nga nila, di ba? Binabayaran ka ng kumpanya para magtrabaho, hindi para kumanta. So may mga ganong bagay na kino-consider natin na hindi naman porque mahirap is siguro reason na yun para ihinto ng rider yung trabaho niya. Pero yes, I do agree na ilan lang yun sa mga reason kung bakit nawawala sa kondisyon yung rider. Kasi mahirap kasing ihatid ka ng rider kung wala siya sa kondisyon eh. Kasi unang-una, hindi lang naman yung travel nyo yung kailangan i-consider, yung safety nyo, di ba? Yung binabayaran talaga yun, to be honest, hindi talaga yung hatid eh. Yung talent ng rider, kung paano kanya dalhin doon sa destination mo. And I think kung wala sa mood yung rider, tapos hinatid ka niya ng parusahan, hindi maganda yung biyahe nyo eh. Mararamdaman mo na hindi komportable yung rider sa'yo, ikaw rin, hindi ka rin komportable sa rider. So, yung the whole time na tumatravel kayo, feeling ko, torture yun na as much as possible, sana madrop na ako ni Kuya. Sana makapunta na ako sa pupuntahan ko. So, parang nagdagdag ka lang ng suffering doon sa travel nyo bago ka pumunta doon sa location mo o sa drop-off location mo. So, I think, yung traffic, yung init, yung ulan, ang hirap i-handle ng ulan, to be honest. And recently, sunod-sunod yung bagyo. Siguro, binigay ito ng tadhana, gawa ng sobrang init dati, nananalangin tayo ng maraming ulan. So, ang pinakamalaking hamon ng rider kapag umuulan is, halimbawa, bumabiyahe kami, tas biglang bumuhos yung malakas na ulan, basa ng helmet namin nun. Minsan trippings yung ulan eh. Uulan mga 2 minutes lang, 5 minutes. After nun, yung susunod na pasahero, lalabas ng condominium, tuyo. So, ibibigay mo ba yung helmet mo na basang-basa? 'Di ba? Na sasabihan ka ng pasahero mo na, "Hala kuya, basa." So, i-consider mo rin yung mararamdaman niya na hindi nga naman comfortable na suotin yung helmet ng basa, 'di ba? Lalo na galing yun sa pawis din ng iba, no? Magkakaamoy na talaga siya. So, basically, kapag umuulan, makahatid man kami ng isa o dalawa, tas tumila yung ulan, obligado kaming umuwi eh. Obligado kaming laban yung helmet, patuyuin, isampay, maghintay ng ilang oras, o kung may blower man sa bahay, di ba? Ebo-blower para makabiyahe ulit. And after nun, kapag natuyo, uulan ulit. So, yan yung hamon pagdating sa tag-ulan, lalong-lalo na yung maraming pasahero ang nagagalit kapag basa yung kapote kapag dating namin. And naiintindihan ko yung mga pasahero kasi at your convenient time, di ba? Gusto mo rin naman sana yung tuyo. Kaya ka nga magkakapote para hindi ka mabasa. Pero basa. Pero kailangan din natin i-consider na yung mga rider na mabubuk mo, ayan yung mga rider na nasa kalsada eh. Ayan yung mabubuhusan ng ulan kapag umulan talaga eh. So, feeling ko, misconception talaga ng mga tao is yung kapag umuulan, since given na ang price na babayaran mo is yung travel price, I think, considering siguro obligasyon o responsibility ng pasahero na kung gusto mo talaga ng tuyong kapote, magdala ka ng sarili mong tuyong kapote. Kasi kung nagbibigay man yung mga rider o nagdadala sila ng sarili nilang kapote, siguro courtesy yun sa pasahero eh, para maging comfortable ka. Pero
Hindi yun binabayaran, to be honest. Ang binabayaran mo is yung travel distance lang from point A to point B. So kung walang tuyong kapote, yung rider, siguro kung gusto mo talaga ng tuyo, you provide for yourself. Yun siguro talaga ang makaklarify ko dun pagdating sa bagay na yan. Kasi gusto ko lang din linawin na lahat nung nakikita nyo sa rider ay own produce ng rider yan. Yung helmet namin na may branding, hindi naman yung company ang nag-provide yan eh. May brand nila pero kami nagbayad nun. Binili namin sa company yun eh. Yung shower cup na hinihingi ninyo, na halos piso isa, in-order namin sa Shopee yun eh. And kapag umabot sa point na hindi namin na-monitor kung ilan na lang yun, kailangan namin bumili kagad, kailangan namin tumakbo sa Bambang Santa Cruz na halos 100 pieces, 120 pesos, more than 1 pesos per each. Iso-shoulder namin yun eh. And binibigay namin yun para ma-feel ng mga pasahero na iniingatan namin sila. But basically, kahit yung mga uniform na sinusuot namin na may brand, yung kapote namin na may brand, yung helmet namin, o yung mga maintenance ng motor, lahat yun ang gagaling sa bulsa ng rider. Lahat yun ang gagaling doon sa pinapartition namin na kinikita namin. Lahat ng mga bagay na nakikita nyo, hindi provide ng company yun eh. Hindi ko naman sinisiraan yung kumpanya kasi though, bago naman kami mag-apply, may pipirmahan ka naman doon na waiver na kailangan mong bilhin yun. And aware naman yung mga rider doon. But what I mean is, yung mga ganyang bagay na nirereklamo kasi ng mga pasahero, kailangan din nating isipin o i-consider yung mga bagay na yan na produce yan ng mga rider eh. And kung magkulang man, siguro dahil hindi naman kumikita eh. Kaya hindi ko masisi kung may mga rider na minsan hindi na okay yung kondisyon ng helmet. Siguro disregard lang natin yung may amoy kasi yun, kayang kontrolin yun eh. Pero yung medyo malabo na yung lens, puro gas-gas na yung helmet, kupas na yung uniform, siguro naman nakikita ng community natin yan sa labas eh. Baka yung sinasabi ko kaninang matrix ng kikitain mo, baka hindi kasi kayang ibawas dun eh. Sa sobrang mahal kasi ng bilihin ngayon, baka yung 250 to 300 pesos na isang uniform, baka hindi kayang ipikit mata ng rider na ibawas niya yun doon, na instead iuwi niya na lang doon sa pamilya ng naghihintay ng hapunan, di ba? Nag-iisip ng tanghalian na iluluto. So, kung may helmet man na sa tingin ninyo, kaya namang mag-offer ng shower cup, tapos wala namang amoy, pero medyo may gas-gas, siguro kailangan nating i-consider. Kasi minsan nami-misconcept ng mga pasahero natin na bakit ganito yung performance ng isang rider as long as nahatid ka naman siguro. Pero don't get me wrong, siguro maliban naman doon, responsibilidad pa rin naman naming mga rider na as much as possible, syempre, punasan din yung mga helmet namin, pabanguhin, kung makakaluwag-luwag, bumili. Pero yun talaga yun eh. Yun talaga yung bagay na yun. Ang hirap talagang ipikit mata na kuwanin yung mga bagay na yun sa kikitain namin. At the same time, bago man yung helmet namin o hindi, aminin natin, yun pa rin naman, ibabayad nyo eh. Di ba? Yun pa rin naman yung kikitain namin eh. So, it's an opportunity cost na kailangan mong isipin na worth it ba na bumili ako ng bagong helmet para sa pasahero? Eh, bago o hindi, ganun lang din naman yung binabayad. So, kung magtatanong kayo sa akin kung dapat ba akong mag-tip kapag may rider ako, siguro hindi ko sasabihin na required, pero katulad ng mga sinabi ko ngayon, ng mga kinaklarify ko, kung satisfied kayo sa rider nyo, why not, di ba? Diba? Hindi naman, siguro, kung hinihingan talaga kayo ng additional, may mga pagkakataon kasi na namamali tayong ng PIN, tapos sasabihin ng rider natin na, sir, mali po yung PIN nyo, mali yung PIN nyo, 3 kilometers away pa po from doon sa PIN nyo yung pipick upan ko sa inyo. Dagdag po kayo kahit 30. Tapos maraming nagrarant na pasahero. Hindi ba natin nagigets yung logic na ang fair kasi kinukuha sa layo eh. Diba? So kung gano'n ang sistema, tama lang siguro na manghingi ng additional. Ngayon yung tip kasi, binibigay siya kapag satisfied ka dun eh. Siguro pag nakita mong mabango yung helmet ng rider mo, napakalaking bagay nun eh. Para sa rider na
maghapong bumabiyahe, gaano mo ba kayang i-maintain yung helmet mo na mabango, di ba? So, it takes effort sa rider na ingatan yung bagay na yan. At the same time, kapag okay yung itsura niya, okay yung pagmamaneho niya, hindi siya nagmamadali. I think, kapag mas mabagal ka or mas maingat ka sa pagmamaneho, mas maliit kasi yung chance na kumita ka ng pera eh. Kapag nakakuha kayo ng rider na nagmamadali, baka kasi nahahapit sa budget, baka na-short. Kaya, instead na maka 10 rides lang, gusto niyang maka 15. Kasi, basically, logically, kapag mas maraming biyahe mo, mas malaki yung kita mo. So, kung mag-iingat yung rider na yan, na instead na 30 minutes lang ang biyahe nyo, magiging 45 minutes kasi iningatan ka niya, hindi siya nagbibiting the red light. Kung alanganin sumingit, hindi siya sumisingit. I think, he deserved tip. Kasi, hindi niya kinoconsider yung ibang kikitain niya para lang masatisfy yung customer. So, but end of the day, pasero pa rin naman magde-decide kung magtitip o hindi. So, siguro, yung mga misconceptions, tsaka yung mga ganon, whether something, di ba, whether matter, yung mga ulan, init, siguro yun yung isa sa mga may hirap na pinagdadaanan ng rider. So, ayan. So, ang dami po palang misconceptions, daming challenges sa pagiging isang rider po. Masasabi niyo po ba na parang sapat naman po yung kinikita niyo? Na worth it ba yung kinikita niyo po sa lahat ng challenges na inaarap po? Okay. Ang masasabi ko kung sapat ba yung kinikita ko, siguro mas masasagot ko siya ng appropriate kasi galing ako sa opisina. So, basically, kung tatanungin ako kung worth it ba yung pagre-resign ko para sa trabahong ginagawa ko, siguro hindi lang sa pera. Let's face the reality na tumotoxic na rin yung pagdating sa management. Maraming tao na, hewan ko kung mababa lang yung pain tolerance ng mga tao ngayon, pero nagiging general na yung term ng depression eh. At dahil din yun, hindi lang dahil sa problema pinagdadaanan ng mga tao, kung paano sila nape-pressure. Paano nape-pressure sa management. And kung kumikita ka naman, siguro good thing, above minimum 1K per day. Sa palagay na natin, 1,000 per day sa opisina. Tapos, may management ka naman na hindi ka naman okay. Naiilang ka, may management ka na nape-pressure ka. Tapos, na-try mo sa MC Taxi na hawak mo yung oras mo. Nahihirapan ka man, pero ikaw lang din mag-uubliga sa sarili mo eh. Diba? So, parang hawak mo yung sistema. So, for me, pagdating sa mental health ko, nabibili ko yung mga gusto kong kainin eh. Nakaka-food trip ako. Hindi ka naman pwedeng kapag inatake ka ng gutom o ng craving sa merienda time sa opisina, lalabas ka na lang, iiwan mo yung laptop mo o yung PC mo para bumili. So, sa amin, nagagawa namin yon. Sa amin, kapag nag-crave kami ng itlog, ng fishball, ng squid ball, after naming i-drop after 30 minutes, pwede na kaming maghanap. Kapag may time na kailangan naming bilhin yung gamit para sa anak namin, offline lang kami, mabibili namin. So, basically, kung sabihin na natin na kumikita ka ng 1,000 sa opisina o nag-earn ka ng 1K, although magkano ba ang minimum ngayon? 645 ata. Let's say 800 per day para above minimum. 800 per day. Kaya mo kitain sa MC Taxi yun eh. Nang labas pa yung tanghalian mo tsaka hapunan mo. So, ako siguro nakakapag-uwi naman ako ng 800 to 1,000 sa bahay na in average day. Pero labas na din yung tanghalian ko eh. Nakapag-merienda na ako doon, nabili ko na yung mga gusto kong kainin, di ba? Iba-budget na lang yun, ilalagay na lang yun sa bills. Nang hindi ako nakakaranas siguro ng pressure sa management. Wala akong kailangang habulin na monthly reports. Wala akong kailangang paghandaan na audit. So, sa akin, bilang kailangan ko, kung ikukumpara ko sa dating trabaho ko, feeling ko, less lang yung professionalism na hindi ako siguro naka-office attire, hindi ako naka-aircon. Pero feeling ko worth it naman yung ginagawa ko. That's why siguro nag-come up ako sa idea na nag-full-time ako at nag-resign ako sa trabaho ko.
Pero meron pa rin po kasi akong napapansin sa labas na, alam po yun, yung mga, wala po silang app, yung parang nagtatawag lang po, yung mga tatawag natin habal-habal. Ano po yung masasabi niyo dun sa mga ganong klaseng rider po na wala mo pong app? Merong, siguro hindi naman natin pwedeng itanggi or itago yung reality na specialist sa mga sa mga public transportation area. For example, PITX, NAIA, maraming habal dyan Yan, hindi natin pwedeng ipikit mata yan. So, ang tanong usually ng mga tao is, bakit overpricing? Tsaka, bakit wala silang application? So, una, siguro ang understanding ko dyan is, maraming nagtatanong sa akin, bakit yung ibang habal naka-uniform ng MC Taxi Company? So, yes, may mga ganun talaga. May mga naka-uniform. Minsan yung helmet nila, may brand pa So, kapag titingnan natin into deeper community, ang isang rider kasi, kapag nireport mo ang isang rider, for example ako, nireport mo ako, sinabihan mo lang ako na, nireport mo ako sa company na reckless driver, tapos binastos kita, kahit siguro verbally lang, wala kayong evidence, ako na magsasabi sa inyo, it matters. Kapag nag-report kayo sa rider, text talaga kami ng company. Regardless kung gaano kalaki yung fare na binayaran ninyo. Minsan, kahit gurami lang yan. Yung share ko lang, yung gurami kasi na term is short ride siya sa aming mga rider. So, usually, ang capacity niyan is 50 pesos to 60 plus pesos. Kapag ganun yung fare mo, tinatawag ng mga rider na gurami yun. So, galing yun dun sa terminology na uri ng isda, which is gurami, na hindi lumalaki. So, kapag binati kami ng kapwa namin rider, may sakay ka kanina. Gurami lang yun, 55 pesos lang yun. So, going back, regardless kung gurami o hindi, tapos na-report mo ako bilang rider mo, nagmamatter talaga siya So, tatawagan kami ng company or ite-text lang muna, siguro fair enough na ganun ang ginagawa nila para makuha nila yung both sides since sinasabihan nga ng ganito yung rider, so kailangan nilang marinig yung side ng rider. Ang ano lang kasi niyan, may dalawa kasing uri ng report, minor and major. Minor, yun yung usually hindi mo lang gusto, yung pagdadrive niya, reckless lang siya, nagbeating the red light siya, or mabaho na yung damit niya, parang feeling mo 2 to 3 days na hindi pa siya nagpapalit ng uniform, hindi siya naglaba, amoy kulob yung helmet niya. Consider yun as minor violation. Papasok yung major violation kapag sinasabi mo na hinawakan ka na niya, or pag-drop mo, pinalagay mo yung bag mo sa harapan ng motor, pag-drop mo, wala na yung wallet mo. So, yung mga bagay na kailangan na pausadin or kailangan na magkaroon ng process, yun yung mga major. And usually, yung mga major, aminin natin, possible talaga ang pinakamalaking sanction is permanent ban. And before that, since malaking kumpanya kasi ang mga nasa likod ng mga rider, since gusto nila magkaroon ng fair investigation, kailangan mo pumunta sa opisina. Pero kung babalikan natin yung sinabi ko kanina, yung 3 kumpanya kasi na yan na legally, wala yan sa Metro Manila. Meron yan mga mga hub. Pero yung mga main na opisina niyan, nasa Antipolo, Marikina, at saka Cainta. Imagine kung gaano kalayo yan sa Metro Manila. Once na pinagtripan mo yung rider, sinabihan mo na nawala yung wallet ko without evidence naman or hindi naman siya totoo, trip mo lang, papatawag yan sa opisina So ikaw bilang rider, katulad ng sabi ko, ang hirap kitain ng pera, rush hour, 'di ba? Kailangan mong habulin yung rush hour kasi syempre opisina rin naman yung pupuntahan mo 'Di ba? 5 PM onwards or 6 PM onwards, wala na yung mga taga-admin diyan So hindi mo pwedeng puntahan ng madaling araw 'yan, hindi mo pwedeng puntahan ng hating gabi 'yan. So imbes na kumikita ka during rush hour, pupuntahan mo sila. And yes, guaranteed hindi ka kikita. 'Di ba? Maaabala ka pa. So maraming rider na kapag nire-report, kailangan nilang isipin na pupuntahan ko ba o magtatrabaho muna ako kasi kaya nga yan nag-rider, kailangan yan kumita kailangan mag-earn ng pera niyan So pag na-report mo yan at hindi nakapunta yan, automatically guilty yan without having a
fair investigation. Siyempre, bilang ikaw kumpanya, may complain yung client mo sa'yo. Diba? Ano bang action ang sasabihin mo dun sa client mo? Sige po, pinatawag namin yung rider. Tapos kailangan mo mag-update. Since hindi po siya pumunta, suspend po muna namin siya. Ibaban na lang po namin siya. Kasi, pwede kasi nilang i-assume na baka nga kasi guilty, kaya hindi pumunta. So, ang mangyayari dyan, yung rider, hindi pinuntahan yung report mo kasi nagtatrabaho yan. Minamaximize niya yung oras niya during rush hour. Minamaximize niya yung oras niya para umita. Hindi niya napuntahan, mababan. So ngayon, pag naban yan, since sabi ko nga kanina, kami naman ang bumili ng mga uniform and helmet namin, kailangan mo kumita ng pera, di ba? Sa araw-araw na pakikibaka natin sa buhay, kailangan mong dumiskarte. So ikaw bilang rider, alam mo kung saan maraming pasahero, pupunta ka ngayon dun. So, minsan kasi, kahit puntahan mo kapag naban ka na, may 3 months 3 months, di ka pa rin makakabiyahe. Sige sir, hindi mo pinuntahan, may violation ka sa amin. May report na di mo pa pinuntahan. 3 months suspension ka muna. 1 month suspension ka muna. So, rider yan, wala yung regular na trabaho, Pilipino yan, kakayod ng ano yan, kakayod yan. So, pupunta yan ng PITX, pupunta yan ng NAIA, pupunta yan ng yung mga bus terminal sa EDSA, mag-aalok ngayon yan. Ngayon, kaya pala sila naka-uniform. Kasi sila din yung mga rider. Nakakatakot naman kasi baka kaya nga sila naban kasi ganito para na rin tayong nag-judge ng mga tao niyan, di ba? Di ba? Lumalaban ng tama yan. But, regardless, kung tatanungin nyo naman kung bakit overpricing, since hindi naman lahat talaga ay naka-uniform, may mga rider lang talaga na may sariling motor and due to new guideline ng LTO natin, from non-pro to professional, aminin natin, medyo masakit ng konti sa bulsa yan. Nagre-record na sila ng mga driving school, driving certificate. Unlike sa batch kasi namin dati, pag non-pro ka, exam ka lang ng 1 to 100, pag pumasa ka, professional ka na. Ngayon kasi may mga requirements ng LTO. So, since gusto nila kumita, possible na wala ng trabaho, possible personal reason na wala ng pagkakakitaan, nalugi yung negosyo, tinamaan ng pandemic, nagsara yung milk tea shop, may sariling motor na kapundar, maghahabal ngayon. So, discard sa katawan, 'di ba? Gulang sa katawan. Kaya nga maghahabal, walang pera, walang pang-professional. So, hindi ko dinedefend yung mga habal na yan. So, since ganun ngayon nangyayari, tumatagal yung sistema nila doon, para hindi sila nag-aagawan, parang toda lang. Since sila na magkakakilala, pag nakapagsakay ka na, mamaya ka na ulit. So, parang nagkakaroon sila ng imaginary na pila. So, nag-aalok din sila. O pre, sakay mo na to, ganyan. So, ngayon, anong mangyayari? Wala silang application. For example, kumuha ka ng habal sa NAIA, tapos, nagpahatid ka, let's say, QC, Quezon City Circle. Palagyan na natin, umabot ng 200 to 300 kasi malayo. Ngayon, kuya, 200 to 300 lang sa apps, bakit sinisingil ako ng habal? 500, minsan doble, 600, minsan nga 700 pa. Unang-una, hindi naman kayo na-required nung area na sumakay sa habal. Before ka sumakay, meron kontrata, di ba? Although bawal talaga siya, hindi naman siya makatarungan, pero yung kontrata na yun is siguro benefit of the doubt bago ka sumakay. So, it's either tatanggapin mo or hindi. Second one is kapag nag-book ka, madalas kasi sa mga area na ganyan na crowded, mahina yung signal. So, mahina yung signal, maliit yung chance mo na makabook. Kapag nakabook ka, uwing-uwi ka na, may bagahe kang dala, or pagod ka na, syempre sumakay ka pa ng aeroplano, kaya ng bus, mag-aantay ka pa ng 15 minutes, 20 minutes bago dumating yung rider. Unlike kapag habal, kapag gusto mo sumakay, nandyan na. So, I think, more convenient na nandyan na sila. And, the third one is, since wala nga sila application, ito, basically lang to Pag hinatid ka niya ng QC, anong mangyayari dyan Wala naman, di ba? Babalik lang ulit yan ng NAIA nang wala siyang sakay.
So technically, ihahatid ka niya nang wala siyang guarantee kung magkakapasahero pa ba siya sa susunod. Sa amin kasi, kapag binook mo kami, tapos hinatid ka namin doon, napakalaki ng percentage na papasukan ulit kami ng next booking, di ba? Papasukan ulit kami ng pasahero, di ba? May guarantee, nakikita pa rin kami, tuloy-tuloy. Whether kung nasan kami, as long as nasa Metro Manila ka, guarantee nakikita ka pa rin. Tamaan ka man ng tumal, konting under 5 minutes, papasukan ka ng booking. Unlike dyan sa mga yan, sumusugal din naman sila eh. Namumuhunan din naman sila ng lakas, ng gasolina, ng motor, ng maintenance ng motor. Kaya pag hinatid ka nila ng malayo, obligado na, hindi naman siguro required na dapat pinapa-shoulder sa pasahero yung pabalik niya rin. Pero basically ganun eh. Kapag hinatid ka niyan, babalik yan ng wala yang sakay eh. Pupunta ulit yan dun sa NAIA kung saan sa tingin niya, guarantee nakikita ulit siya. So, hindi ko naman sa pinagtatanggol sila, pero hindi ko rin naman sinisiraan yung mga yan. Pero ang stand ko kasi dyan, pareho ko lang din naman yan na binubuhay na pamilya. Pareho lang din naman natin yan na may sikmura na kailangan na nalagyan. So, kung ganyan man lang at matapat ka sa sinabi ko kanina na pagod ka na, sumakay ka ng bus, gusto mo makauwi, may budget ka naman, tapos hindi ka makabook, may ina yung signal mo. I think, on your own observation, physically, kaya mo naman sigurong iscan yung tao kung katiwa-tiwala. Sakyan mo. Diba? Pahatid ka, bayaran mo ng magkano yung magkasunduan nyo. At least, diba, nakatulong ka rin sa kanya. But kung kaya mo naman nasundin yung standard na may load ka naman, kaya mo pa naman maghintay for 15 minutes, pwede ka rin naman mag-book. So, I think yun yung gusto ko lang i-clarify pagdating sa term na habal o bakit overpriced sila at bakit may mga naka-uniform na naghahabal ngayon. So, sa tingin niyo po ba parang medyo unfair na itong parang rules and regulations po ng ibang mga apps? Siguro, pagdating sa stand ko, kung unfair ba, siguro as I said earlier, naiintindihan ko kasi brand sila eh, kumpanya sila eh. Ngayon, para mag-earn sila ng pera, kailangan din nila ng client. Kailangan din nila na magbo-book. Kasi pag walang nag-book, wala namang din talaga magiging income yung rider. Walang magiging income yung kumpanya. So I think, para dun sa bagay na yun, sabi nga nila, di ba, kailangan mong maiintindihan mo yung bagay kapag sinuot mo yung sapatos nila eh. So, let's say, ikaw yung admin, di ba, may complain yung tao, katulad ng sabi ko nga, for example, hindi natin masabi kung totoo, pero nag-report na wala ng wallet. Kasi pinasok sa compartment, paglabas ng bag, wala ng wallet. So ikaw, ang gagawin mong action, papadawag mo yung rider. And then yung rider nga naman, katulad ng sabi ko kanina, hindi nakapunta, pwede mo i-assumpte na guilty. So, ano bang pinaka-best way? So siguro, isususpend mo talaga eh. Pero siguro, hindi ka rin naman siguro naging brutal kasi feeling ko binigyan mo naman ng pagkakataon yung tao para explain yung sarili niya. Although nagkulang nga naman siya. Feeling ko may standard procedure naman yung ginagawa nila. And I think since it is already a company, siguro may mga advisor yung mga yan, may production yung mga yan, may may process silang sinusunod. Though nakakalungkot lang kasi ganun talaga ang nangyayari. Parang one tap away lang talaga kami na pwede mong gawa ng story. And nakakatuwa kasi recently, kung familiar kayo, may nag-viral talaga na rider na pinagbintangan siyang hold-upper. And doon natin makikita kung gaano ka-unfair na without having a further investigation, naban yung tao eh. Diba? Even, siguro mention ko na lang din kasi maganda naman yung ginawa niya. Even Senator Tulfo na nakita yon, medyo nadismaya nga siya kaya ang gusto niya i-reactivate ulit yung tao. Kasi nga, hindi naman guilty pa, wala pa naman nangyayari. Pero wala siyang pinagkaiba sa community natin kapag mag-a-apply ka ng trabaho eh. Diba? Kapag may pending cases ka, regardless kung guilty ka o hindi, nahatulan ka na o hindi, as long as may pending na case ka, pwede kang tanggihan ng kumpanya eh. Diba? That's why inaasahan nila or hinihingi nila yung NBI clearance natin, police clearance natin. And I think hindi siya mako-consider na discrimination. I think, kung ikaw bilang rider o kung ako bilang rider, may ganong nangyayari na one tap away lang kami, tapos hindi ako involved dun sa idea na yun. Hindi ba dapat mas taas no ako? Kasi yung tipong ang hirap na nga sa sitwasyon namin, tapos wala pa akong report. So,
ironically, mahirap yung sitwasyon, madali kaming ma-report, pero pwede kaming gawa ng kwento. Pero hindi ako na-report. So parang feeling ko naman, pride ko yun bilang rider na ganun na nga lang kami kadali i-report. Wala pa akong report na nakuha. So, feeling ko may mga pride din naman na hinahawakan yung mga rider na kapag di kami na-report, ano yun may pride kami hinahawakan na okay kami. Di ba? Magaling kaming rider. Siguro yun na lang yung kaya namin ipagmalaki na wala naman kami office attire na uniform, yun lang yung mga brand lang namin. May pride pa rin naman kami iningatan. So I think, hindi naman siya discrimination, hindi naman siya unfair. Maiintindihan ko naman sila. Siguro ano lang, kung sakaling ganun lang din ang mangyayari, nananawagan na lang ako sa mga pasahero na nagtatrabahong marangal yung mga tao sa labas. Kung sa tingin naman natin na wala namang nagawang hindi maganda sa inyo or hindi naman kayo nadehado, siguro yung report, nagmamatter talaga siya eh. So, kung hindi naman, wala namang magagawa sa inyo, wag niyo nang report yung tao kasi maaapektuhan yung trabaho niyan. So, yun lang. Akala ng iba, basta-basta lang yung mga rider dyan. May mga dark secrets din yan. May mga nagsusugal din dyan. Mapapansin nyo sa mga gasoline station, may galit na rider dyan kasi naubos yung pera nila dun sa online gambling. Hindi na bago yan. Normal na sa community natin na kapag rush hour o hindi sila makakuha ng rider, nagbubook sila sa 3 apps ng sabay-sabay. Kung sino yung unang rider ang pumunta, yun yung sasakyan nila. Hindi nila kinakancel yung 2 remaining. Yung mga minor scams, nangyayari talaga siya eh. May isang professions or group talaga na usually siguro nagiging normal kasi yung mga ganitong profession yung usually sumasakay sa amin eh. Sa mga hold up may mga naririnig ako. Usually may mga red area katulad ng mga C5 tapos past 10 PM hindi na kami naghahatid dyan. Late night hindi na rin kami naghahatid sa loob ng Baseco or sa mga Tondo. Pero hindi dahil ginajudge namin yung lugar pero ano kasi may mga kakilala rin kami na hold up. Dyan pumapasok yung extra service, dyan pumapasok yung mga illegal drugs. Raul, kahit kaninong rider mo sabihin, pag binanggit mo si Raul, kilala ng rider kung sino yan. Pag scroll ko, may note na pupunta ka lang dito sa pick-up location sa place ko. If willing kang ako, babayaran ko yung worth ng pamasahe. So, nung time na yon, nagulat ako na may ganun palang nangyayari. Tapos, binibiro-biro namin siya, baka pinatulan mo yung baka tinignan namin yung history. Hindi niya pinakancel yung booking eh. Binuyo-buyo namin siya and after few days, inamin niya naman sa amin na ganun nga daw. Nare-realize ko na may mga riders pala talaga na gumagamit ng mga drugs. Marami talagang ganun. Nagustuhan niyo ba ang part 1 ng interview namin kay Kenji? Kung oo, huwag niyo kakalimutan panoorin ang part 2 at huwag na huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe, like at comment sa aming mga videos.